Playtime's over. Catchphrase. I don't know what Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action, adventure, comedy, and sci-fi film na tinatawag na Free Guy. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Noel Galermo, J.R.A. Shahad, Jojo Colin, John Max Azores, Renz Melgar, John Sumastra, Carlos Montaner, Aljane Amor, Jomar Flores, Darwin Faustino from Bocaue, Bulacan, Jen Gapong from Bulacan, Jamil Pagalanan from Paete, Laguna, Joban Galay from Zamboanga del Sur, John Paul Redoblado from Silan nga Cebu, Kaban TV from Zapote, Kaya Jervay Malyari from Barangay Banlac, Muhay Pusman from Nonungan, Rogelio Marcos from Isabela Province, at Victor Vargas from Dubai Near at Baylan. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Sa Free City, ang mga taong may suot na salamin sa araw ang mga tinuturing na bayani. Isa sa kanila ay dumudulas sa ere, bumabagsak sa isang sports car, at umaalis kasama ang napakagandang si Bombshell habang hinahabol ng mga pulis. Habang nagpapalit ng bala, binaril ng lalaki ang sasakyan ng pulis at labis na humanga si Bombshell sa kanya. Samantala, si Guy ay naghahanda para pumasok sa trabaho at order ng parehong kape na araw-araw niyang iniinom. Napansin niya ang isang pares ng napakagandang sneakers, pero hindi niya ito kayang bilhin. Sabay silang naglalakad ni Buddy habang nagkukwentuhan tungkol sa perpekto nilang buhay, kahit magulo ang paligid nila. Si Guy ay nagtatrabaho sa bangko at medyo naiinggit sa isang matandang mag-asawa. Bigla na lang pumasok ang isang grupo ng mga taong naka-sunglasses at sumigaw ng hold up. Habang nakadapa sa sahig, nagpatuloy pa rin sa usapan sina Guy at Buddy tungkol sa babaeng pinapangarap ni Guy. Sabi ni Buddy, hindi daw totoo ang ganong babae, pero nanatiling umaasa si Guy. Sa isang madilim na eskinita, isang lalaking nakasuot ng hood ang nakipagkita kay Molotov Girl. Inalok siya ng lalaki ng mapa papunta sa stash kung saan makikita ang video clip ng isang secret level. Nang tanungin ng lalaki kung bakit niya gusto malaman ito, binalaan siya ni Molotov Girl na binabaril niya ang mga nagtatanong. Habang naglalakad palayo, tinanong ulit ng lalaki kung bakit niya kailangan ang clip, kaya agad niya itong binaril. Habang naglalakad sa kalsada, mahina siyang kumakanta sa sarili, at napadaan si Guy. Napangiti siya at sinabing gusto niya ang kantang iyon. Pinanood niya itong naglalakad palayo, at doon niya na-realize na siya ang babaeng matagal na niyang pinapangarap. Sabi ni Buddy, suot ng babae ang sunglasses kaya hindi siya kakausapin nito. Pero hindi pa rin sumuko si Guy at sinundan niya si Molotov Girl, hanggang sa mabundle siya ng tren. Sa totoong mundo, sinesave ni Millie ang kanyang laro at napansin ang isang patalastas para sa Free City to. Sabi ng barista, halos lahat daw ay baliw sa larong iyon. Ipinaliwanag ni Millie na nagsampa siya ng kaso laban sa publisher ng laro at kailangan niya ng ebidensya mula mismo sa loob ng game. Kinabukasan, nagising ulit si Guy at inulit ang kanyang normal na routine sa umaga. Pero sa pagkakataong ito, imbes na regular na kape, order siya ng cappuccino. Napansin niyang lahat ay nakatingin sa kanya na parang nabigla, kaya sinabi niyang nagbibiro lang siya. Kinuha niya ulit ang dati niyang order at umalis. Pero naiwan ang barista na iniisip kung paano gumawa ng cappuccino. Sa bangko, medyo nagsawa na si Guy sa paulit-ulit na nangyayari araw-araw, hanggang sa biglang umatake ulit ang isang grupo ng mga holdapper. Habang nakadapa sa sahig, napansin ni Guy si Molotov Girl sa labas. Sabi ni Buddy, hindi daw siya pwedeng makipag-usap sa mga taong may suot na sunglasses. Kaya nagplano si Guy na kumuha ng sarili niyang sunglasses. Tumayo siya at lumapit sa isa sa mga magnanakaw para hingin ang sunglasses nito, pero binugbog lang siya. Hindi pa rin siya sumuko, kaya lumaban siya pabalik at aksidenteng nabaril ang magnanakaw. Nagulat siya sa nangyari, kaya inilapag niya ang baril at sinuot ang sunglasses ng magnanakaw. Pagkasot niya, biglang nagbago ang paligid. Nakakita siya ng mga virtual na palatandaan sa buong syudad. May nakita siyang health kit na wala namang ibang nakikita, at nang hawakan niya ito, bigla siyang nakaramdam ng lakas. Maya-maya, may isang taong naka-sunglasses na nahulog mula sa ere, at may lumabas na virtual na pera sa ibabaw ng katawan.
nito. Kinuha ni Guy ang pera at nakita niyang nadagdag ito sa kanyang account. Sa opisina ng Tsunami, ipinakita ni Kiss kay Mouser kung paano natalo ni Guy, na isa lang sanang NPC, ang isang tunay na player sa laro. Akala nila ay may player na gumagamit ng NPC skin, kaya sinubukan nila itong i-boot out, pero hindi nila magawa. Kaya pumasok silang dalawa sa laro, si Kiss ay gumamit ng skin ng isang pulis, at si Mouser naman ay nakasuot ng bunny costume. Samantala, bumili si Guy ng sneakers na matagal na niyang gusto. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar kung saan pumunta si Molotov Girl at nakita niyang ito ay isang multiplayer lounge. Pagdating ni Kiss at Mouser, agad nilang inakusahan si Guy na naghahak ng character sa laro. Hindi maintindihan ni Guy ang sinasabi nila, kaya sinabi ni Mouser na, alisin mo ang skin mo, na lalo lang siyang nalito. Akala nila nagmamaang-maangan lang siya, kaya pinaputukan nila si Guy. Agad tumakbo si Guy at nagtago sa isang gusaling ginagawa pa lang. Mabilis siyang natunton ni Kiss at Mouser at muli siyang pinaputukan. Biglang nag-activate ang mga sapatos ni Guy at nagsabing mayroon pa siyang 3 talon na natitira. Pinindot niya ito, at agad siyang tumilapon pataas ng ilang palapag. Tumalon ulit si Guy pero bumangga siya sa kisame. I can explain everything! I found these glasses! Except they are there! I know that sounds crazy, but it's true! Nang makalapit si Kiss at Mouser, muling tumalon si Guy at nakarating sa tuktok ng gusali. Oh, you wanna play, Blue Shirt? Watch this! Agad namang binago ni Mouser ang istruktura ng building para maabot siya. Dahil wala na siyang natitirang talon, napilitan si Guy na tumalon papunta sa isang wrecking ball. Pero hindi niya ito naabot at nahulog siya. Biglang nag-activate ang sunglasses at lumabas ang isang bubble suit na nagsilbing proteksyon sa pagbagsak niya. Pero bago pa siya makabangon, sinagasaan siya ni Kiss at Mouser gamit ang kotse. Sa totoong mundo, napansin ni Kiss na kahit napatay si Guy sa laro, hindi bumaba ang bilang ng mga online players. Akala ni Mouser isa lang itong glitch, pero sinabi ni Kiss na kailangan nilang ipaalam ito kay Antoine, ang CEO ng Tsunami. Binalaan siya ni Mouser na baka siya pa ang sisihin ni Antoine sa glitch na iyon. Nagtaka rin si Mouser kung bakit isang indie game designer mula sa MIT ang nag-aasikaso ng mga reklamo ng laro. Ilang taon na ang nakalipas mula nang likhain ni Kiss at Millie ang isang laro na tinawag na Life Itself, isang game na dinisenyo para lumago at matuto kasabay ng mga manlalaro. Si Kiss ang nagsulat ng code, habang si Millie naman ang gumawa ng AI engine. Ngayon, pag-uwi ni Kiss, nadatnan niya si Millie sa loob ng kanyang apartment. Pinagalitan siya ni Millie dahil nagtatrabaho siya para sa kumpanyang nagnakaw ng laro nila. Ipinaalala ni Kiss na binili ng Tsunami ang laro at tinabi lang ito. Sabi pa niya, masyado raw komplikado ang ginawa nilang laro, samantalang ang Free City ay isang simpleng shooting game lang. Pero naniniwala si Millie na ginamit ng Free City ang code nila, kaya hiniling niyang tulungan siya ni Kiss para makahanap ng ebidensya. Tumanggi si Kiss at sinabi niyang ayaw na niyang makialam. Kinabukasan, nagising si Guy na may bagong pag-asa at gusto niyang magsimula ng ibang klase ng araw. Samantala, palihim na naglilibot si Molotov Girl sa stash. Biglang sumulpat si Guy at aksidenteng nabisto ang tagwan niya. Wala siyang magawa kundi mag-teleport palayo sa lugar. Nagpunta silang dalawa sa lihim na storage unit ni Molotov Girl. Sinisi siya nito dahil sinira niya ang misyon niya, at sinabi na kung gusto niyang tumulong pa, kailangan niyang mag-level up. Para maka-level up, kailangan niyang magnakaw at lumaban. Pero tumanggi si Guy dahil ayaw niyang manakit ng inosenteng tao. Dahil doon, unang beses sa kasaysayan ng laro, may isang karakter na tumangging manakit. Ngumiti si Molotov Girl at hinamon siya. Kung gusto niyang magbago ang lahat, subukan niyang maging the good guy. Sinabihan siya ni Molotov Girl na kailangan muna niyang umabot sa level 100 bago ulit siya kausapin. Na-inspire si Guy, kaya sinubukan niyang tulungan at iligtas ang mga NPC mula sa mga manlalaro, pero palaging pumapalpak. Matapos ang paulit-ulit na pagsubok, sa wakas ay nagawa niyang protektahan ang convenience store mula sa isang magnanakaw at nabawi pa ang pera mula sa isang holdapper sa bangko. Ang kakaibang paraan ni Guy ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga manlalaro sa totoong mundo. Who is Blue Shirt Guy? You're absolutely right. Blue Shirt Guy.
Di nagtagal, tinalo na niya ang ilang players at umabot siya sa level 102. Pagkatapos, bumisita siya kay Buddy sa bangko. Pumasok ang isang magnanakaw at lahat ng tao, maliban kay Guy, ay napadapa sa sahig. Nang tutukan siya ng baril ng magnanakaw, mabilis niyang inagaw ang baril nito. Sinabi ni Guy kay Buddy na pinalaya siya ng sunglasses, dahil sa salamin na iyon, kaya na niyang pumili ng sarili niyang desisyon. Para patunayan ito, kinuha niya ang sunglasses ng magnanakaw at inabot kay Buddy. Tumanggi si Buddy, kaya inutusan ni Guy ang magnanakaw na umalis. Pagkatapos noon, lumapit siya kay Bombshell. Inamin ni Bombshell na hindi naman talaga siya interesadong makasama ang kahit sinong lalaki. Ngumiti si Guy at sinabihan siyang gawin na lang ang mga bagay na gusto talaga niyang gawin. Sa opisina ng Tsunami, nakatanggap si Kiss ng mga mensahe mula kay Millie na humihingi ng tulong. Ilang sandali pa, nagpakita si Molotov Girl sa stash habang palihim siyang tinutulungan ni Kiss para makapasok. Pagkapasok niya, agad niyang ninakaw ang clip na kailangan niya. Biglang nag-red alert ang buong gusali at nagsimulang magpaputok ang mga NPC sa kanya. Nablock si Kiss sa system kaya hindi na niya ito matulungan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumagsak si Guy mula sa itaas para iligtas siya. Blue shirt guy? It's a Henley. Was that cool? Habang sinusubukang kunin ni Molotov Girl ang clip, biglang nag-spawn ang mas maraming NPC. Nakipaglaban siya sa mga ito at tinadyakan pa si Guy para makaiwas siya sa putukan. Napatitig si Guy habang hinahangaan ang galing ni Molotov Girl sa pakikipaglaban, hanggang sa bigla siyang matamaan at mapilitan ding lumaban. Sinuntok niya ang isang NPC at kinuha ang motorsiklo nito. Tumalon si Molotov Girl at sumakay sa unahan niya. Habang si Guy ang nagmamaneho palabas ng gusali, si Molotov Girl naman ang nagpapaputok sa mga kalaban. Paglabas nila, inactivate ni Molotov Girl ang glider at sabay silang lumipad palayo sa eksena. Masaya si Kiss dahil nakatakas si Millie, pero binalaan siya ni Mouser na paparating na si Antoine. Sa halip na ayusin ang problema, naisip ni Antoine na samantalahin na lang ang kasikatan ni Guy. Inutusan niya ang creative team na gumawa ng custom skin na base sa karakter ni Guy para sa Free City 2. Isa sa mga empleyado ang nagpaalala na nahuhuli na sila sa pag-import ng mga skins mula sa Free City 1, pero sinabi ni Antoine na itigil na nila iyon. Sinubukan ni Kiss ipaalala kay Antoine na ipinangako niya sa mga manlalaro na magagamit nila ang parehong karakter sa sequel, pero ibinunyag ni Antoine na kasinungalingan lang iyon. Sa loob ng laro, ipinakita ni Guy kay Molotov Girl ang koleksyon niya ng mga sasakyan at armas. Nang tanungin siya kung bakit niya ginagawa ang lahat ng iyon, sinabi ni Guy na gusto lang niyang maranasan ang kakaiba dahil pakiramdam niya ay paulit-ulit lang ang buhay niya. Pagkatapos, niyaya niya si Molotov Girl kumain ng ice cream. Umorder siya ng bubblegum flavor, at doon sinabi ni Molotov Girl na iyon din ang paborito niyang flavor. Habang nag-uusap sila, natagpuan na ni Kiss ang code ni Guy sa loob ng laro. Habang naglalakad silang magkasama, ikinwento ni Molotov Girl na lumaki siyang laging nasa ilalim ng matinding pressure. Ipinagtapat naman ni Guy na gusto niya siyang halikan, bagay na ikinagulat ni Molotov Girl. Ngunit pumayag siya, kaya naghalikan sila, at sa totoong mundo, napanood ni Millie ang sarili niyang karakter na hinahalikan si Guy. Pagkatapos ng halik, biglang sinabi ni Molotov Girl na may kumakatok sa pinto kaya nagmamadali siyang umalis. Paglabas ni Millie sa laro, binuksan niya ang pinto at mabilis na pumasok si Kiss. Ipinaliwanag niya na ang code nila ang nagpapatakbo sa Free City. Sinabi rin niya na si Guy ay isang NPC na nag-evolve dahil sa AI engine na ginawa ni Millie. Ibinahagi pa ni Kiss na natutunan ng barista sa cafe kung paano gumawa ng cappuccino ng mag-isa, at si Bombshell naman ay nagsulat ng sarili niyang memwa. Nalungkot si Millie dahil ang unang lalaking nagustuhan niya ay hindi pala totoo. At dahil lahat ng ipinapakitang features ng Free City 2 ay puro bagong content, napagtanto ni Kiss na hindi pala sequel ang Free City 2, kundi kapalit ng Free City 1. Kapag nailunsad na ang Free City 1, plano ni Antoine na burahin ito para mawala ang lahat ng ebidensya na ninakaw niya ang code ni Millie at Kiss. Nagplano si Kiss na hanapin ang orihinal na build ng life itself sa loob mismo ng Free City, sa tulong ni Guy.
Nag-aalangan si Millie na sabihin kay Guy ang totoo, pero ipinaliwanag ni Kiss na gusto ni Guy na mailigtas ang kanyang mundo. Maya-maya, dinala ni Molotov Girl si Guy sa multiplayer lounge at doon niya inamin na ang mundo nila ay isang video game lang. Lahat ng tao sa lounge ay mga manlalaro, maliban kay Guy. Binalaan niya ito na malapit ng mabura ang kanilang mundo, pero hindi siya pinakinggan ni Guy. Sinabi ni Guy na alam niyang may mas malaki siyang layunin sa buhay at na-inspire siya nang makilala niya si Molotov Girl. Ngunit nalungkot siya nang marealize niyang hindi pala siya totoo. Hey, hold on a second. Just stop for a second. I want to make sure that I'm getting this straight. I'm fake. The entire world is fake. I'm not even a main character. I'm just this idiot who's in the background. Millie, why are you even saying this? I love you. You only think that because it's in your programming. Habang naglalakad sa kalye, labis siyang nalungkot. Pumunta siya sa tabing dagat at nagtapon ng bato, ngunit naglaho ito nang tumama sa dulo ng hangganan ng laro. Sumigaw siya sa ibang NPC at sinabi niyang lahat sila ay peke lang, pero wala ni isa ang nakinig sa kanya. Bumisita si Guy kay Buddy at tinanong ito kung ano ang gagawin niya kung malalaman niyang hindi pala siya totoo. Sagot ni Buddy, wala raw iyon sa totoo lang, dahil kahit hindi sila totoo pa rin ang mga sandaling pinagsasaluhan nila. Muling nabuhayan ng loob si Guy. Dinala niya si Buddy sa stash at tinakot ang may-ari ng gusali, si Revengeman Buttons. Nang makilala ni Revengeman si Guy, sinabi niyang fan siya nito at handa niyang ibigay ang kahit anong gusto niya. Ang manlalarong kumokontrol kay Revengeman ay nagsimulang mag-livestream at sinabi sa kanyang mga followers na gusto ni Guy makuha ang clip bilang gabay papunta sa secret level. Ibinigay ni Revengeman ang clip pero sinabi rin niyang naayos na ang glitch kung saan sila dati nakapasok, kaya hindi na nila ito mauulit. Pagkatapos, ibinigay ni Guy ang clip kay Molotov Girl. Dahil sa kanya, nagbago ang pananaw ng mga manlalaro sa paraan ng paglalaro, marami na ngayong mas gustong manood ng mga video ni Guy kaysa bumili ng free City 2. Nagpanik si Antoine dahil bumagsak ng husto ang pre-sales ng kanyang laro. Inutusan niya ang mga empleyado na burahin si Guy, pero ipinaliwanag ni Kiss na si Guy ang unang self-aware na NPC, kaya hindi siya pwedeng basta burahin. Galit si Antoine at sinabing nalulugi siya, kaya inutusan niyang i-reboot ang laro para bumalik si Guy sa orihinal niyang programming. Samantala, pinanood ni Guy at Molotov Girl ang clip mula kay Revengeman, at nakita nila na nag-glitch ang laro pabalik sa disenyo ng life itself. Nakilala ni Guy ang lugar, pero bago pa niya maipaliwanag, biglang nag-reboot ang laro. Nagpanik ang mga manlalaro sa buong mundo habang nag-o-offline ang Free City. Bye-bye, Blue Shirt. Pagbalik ng laro, muling nagising si Guy at bumalik sa dati niyang routine. Nagpakita si Molotov Girl sa harap niya, pero hindi na siya nito maalala. Lungkot na lumabas si Millie sa laro. Pagkatapos ng ilang sandali, tumawag si Kiss kay Millie at sinabing may natira pa rin sa code ni Guy kahit pagkatapos ng reboot. Ipinunto niya na hindi maaaring mabura ang AI ni Guy. Sa pag-trace ng log, nalaman ni Kiss na si Guy ay isang karakter na nilikha niya para sa life itself, isang taong itinadhana na hindi kailanman makikilala ang babaeng kanyang pinapangarap. At ang babaeng iyon ay batay kay Millie, kaya nang makilala ni Guy si Molotov Girl, doon nagsimula ang tunay na ebolusyon ng kanyang AI. Dahil na-inspire si Molotov Girl, ninakawan niya ang bangko at ginawang bihag si Guy. Dinala niya ito sa isang eskinita at binigyan ng sunglasses para makita ni Guy ang tunay na hitsura ng virtual na laro. Binalaan niya ito na malapit ng maglaho ang mundo nila, pero hindi naniwala si Guy. Wala nang ibang paraan, kaya hinalikan ni Molotov Girl si Guy, at biglang bumalik ang mga alaala nito. Dinala ni Guy si Molotov Girl sa kanyang apartment at ipinakita ang refleksyon sa mga blinds, kung saan nila nakita ang disenyo ng life itself. Napagtanto ni Millie na itinago ni Antoine ang disenyo nila sa likod ng horizon, pero nakalimutang burahin ang mga refleksyon. Upang makatawid sa horizon, humingi si Millie ng tulong kay Kiss. Samantala, para hindi makialam si Antoine, tinipon ni Guy ang lahat ng NPC at hinikayat silang baguhin ang paraan ng kanilang pamumuhay. Noong una ay nagdadalawang isip pa sila, pero sinubukan ni Guy pukawin ang kanilang kuryosidad. Nang biglang sabihin ng barista na gusto niyang gumawa ng iba pang klase ng kape bukod sa drip coffee,
Doon nagsimulang maniwala ang lahat. Nalito ang mga manlalaro sa buong Free City dahil biglang nawala ang lahat ng NPC. Natagpuan ng assistant ni Antoine ang video ng pag-uusap ni Guy at Revengeman, na nagpapatunay na magkasabwat sina Millie at Guy. Inutusan ni Antoine si Mouser na i-boot out ang karakter ni Millie, pero protektado ang kanyang player account. Dahil dito, inutusan niya si Mouser na ipapatay ang karakter ni Molotov Girl, pero dahil hindi na sinusunod ng mga NPC ang kanilang programming, hindi nila ito magawa. Galit si Antoine at inutusan si Mouser na patayin ang respawn at sirain ang buong laro, kahit ibig sabihin noon ay permanenteng mabubura ang lahat ng mga manlalaro. Biglang nagsimulang magbagsakan at magsara ang mga gusali sa Free City habang tinatangkang takasan ni Guy at Molotov Girl ang pagkasira. Mabilis na gumalaw si Guy sa lungsod, iniiwasan ang mga guho at mga sasakyang ibinabato sa kanila. Para tulungan sila, gumawa si Kiss ng tulay na magdurugtong sa lungsod papunta sa dalampasigan. Inutusan naman ni Antoine ang team na palabasin si Dod, isang karakter na hindi pa tapos gawin. Pagkatapos, ipinatawag ni Antoine si Kiss sa opisina at sinermonan siya dahil tinutulungan niya si Millie na mahanap ang orihinal na build ng laro. Sa wakas, inamin ni Antoine na sinadya niyang pabagsakin ang life itself dahil alam niyang hindi ito magiging matagumpay, kaya ginamit niya ito para gawin ang Free City. Pagkarinig nito, inactivate ni Kiss ang tulay para makatawid si Guy at Molotov Girl papunta sa dalampasigan. Inutusan ni Antoine si Mouser na i-boot out ang lahat ng mga manlalaro. Habang nagsisimulang mag-glitch si Molotov Girl, sinabi niya kay Guy na hanapin ang kanilang build. Habang itinataboy si Kiss palabas ng opisina, sinimulan niyang i-livestream ang nangyayari sa laro para mapanood ito ng buong mundo. Bago makatawid si Guy sa tulay, bigla siyang sinuntok ni Dod. Catchphrase? Binugbog siya nito ng sunod-sunod, dahilan para malaglag ang kanyang sunglasses. Dumating si Buddy para tumulong, pero sinuntok din siya ni Dod at itinapon palayo bago muling bugbugin si Guy. Playtime's over. Catchphrase. I don't know what. Bye, Guy. Nakuha ni Guy muli ang kanyang sunglasses at agad niya itong sinuot. Inactivate niya ang Captain America Shield para saluhin ang malakas na suntok ni Dod. Pagkatapos, ginamit niya ang Hulk Fist para suntukin si Dod ng malakas. Kinuha naman niya ang lightsaber at inundayan ito kay Dod. Maya-maya, ginamit niya ang lightsaber bilang unicorn hammer at pinatumba si Dod, tapos ay ginawa itong anti-gravity gun para itapon siya palayo. Gumamit si Guy ng portal para harapin si Dod, pero muling nakalamang ang kalaban. Hinagis ni Buddy pabalik kay Guy ang kanyang sunglasses, pero sinuot ito ni Guy kay Dod imbes na sa sarili niya. Naguluhan si Dod sa mga bagong bagay na nakikita niya, dahilan para siya ay ma-distract. Samantala, tumakbo si Guy at Buddy papunta sa tulay. Ngunit pumunta si Antoine sa server room para sirain ang data ng laro. Habang sinisira niya ang mga server, nagsimulang mag-glitch ang buong Free City. Nagtakbuhan ang mga NPC habang sinusubukang tumawid ni Buddy at Guy sa tulay. Habang naglalakad sila, nahiwalay si Buddy kay Guy. Ngunit ngumiti pa rin ito at sinabi na iyon ang pinakamagandang araw ng kanyang buhay, bago tuluyang naglaho. Sa wakas, nakarating si Guy sa dulo ng tulay at tumalon patungo sa Life Itself Island. Nakikita na ngayon ng lahat ang Life Itself build sa Free City. Patunay na ninakaw talaga ni Antoine ang laro. Hinarap ni Millie si Antoine, pero tinakat pa rin siya nito na sisirain ang huling server para mabura ang buong laro. Nakipagkasundo si Millie, ibibigay niya kay Antoine ang lahat ng karapatan at kita mula sa code kapalit ng pag-save ng natitirang data ng Free City 1. Hindi niya iniintindi ang pera o kasikatan, gusto lang niyang maibalik ang mundong siya mismo ang lumikha. Makalipas ang ilang araw, tuluyang bumagsak ang sequel game, at bumaba ang reputasyon ni Antoine. Samantala, magkasamang nagtatrabaho ngayon sina Mouser, Kiss, at Millie sa bagong laro nilang inilunsad, ang Free Life, isang matagumpay at malayang mundo. Hinimok ni Mouser si Kiss na aminin na ang nararamdaman niya para kay Millie, kaya inimbitahan niya itong magkape, pero abala si Millie sa bagong laro niya. Nag-login si Millie sa Free Life at doon niya muling nakita si Guy. Sa loob ng laro, namumuhay na ng malaya ang lahat ng NPC ayon sa gusto nila. Naiintindihan ni Guy na si Millie ay may tunay na buhay sa labas,
At okay lang sa kanya na manatili sa free life dahil magagawa na niya ang anumang gusto niya. Ikinwento ni Guy na siya ay ginawa para umibig kay Millie. May isang taong nagsulat ng code niya bilang isang love letter para sa kanya, at doon napagtanto ni Millie na si Kiss pala ang may pag-ibig sa kanya. Agad siyang tumakbo papunta sa coffee shop para hanapin si Kiss, at doon nagsimula ang bagong yugto ng kanilang buhay na magkasama. Samantala, naging magkaibigan na sina Guy at Dodd, kahit nami-miss pa rin niya si Buddy. Biglang may tumawag sa kanya mula sa kalsada, si Buddy pala. Masayang nagkita muli ang magkaibigan, handang magsimula ng panibagong araw at gawin ang kahit anong gusto nila sa mundo ng free life. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.